Hi guys, what's up? Welcome back. It's Super Samurai. And today, ang first impression ko sa Dame 9 or Damian Lillard 9 by Adidas. So yun, nung nakita ko siya online, akala ko red sa picture. Kaya ako, tsaka yung unang picture na nilabas ng Adidas is red. Kaya nung nakita ko to online na binibenta na may size ko, kala ko talaga red. Yung dumating sa akin orange siya. So ayun, siguro sa picture iba yung pagka may flash siguro yung ginamit na nun, kaya nag-iba yung kulay niya. Anyway, so yun, pang ilang Adidas ko na ba to? Wala dito yung ants, so nasa bag ko yung Adidas ko na Anthony Edwards. Then yung older shoes ko na wala rin dito yung Adidas na Donovan Mitchell 3. So it's my third, this is my third Adidas shoe. So, Damian Lillard, hindi ako familiar sa mga signature shoes niya. It's my first Dame shoes, so, yun. First impression ko, kamukha siya ng James Harden Volume 8 ata. Yung parang structure nung nung sapatos niya. So, yun. Pati yung dito. Medyo similar talaga sa Volume 8 ni James Harden. And traction niya is rubber. So, ayun, nagandahan ako sa itsura ng sapatos niya. Kasi tulad ng lagi ko sinasabi sa mga previous ko na vlog na mas gusto ko yung shoes pagka pwedeng pang basketball and pwedeng pang casual. So the reason na nagustuhan ko to is yun nga, pwede kasi siyang pang casual, kaya ako siya tinry. Then well, double purpose naman para sa akin yung sapatos. Pag hindi ko siya nagustuhan pang laro, pwede rin siyang pang casual. And surprisingly, maganda siya pang laro. Sa unang tingin, kala ko mabigat, pero nung ginagamit ko na siya, hindi siya mabigat. Then winter ngayon dito sa Japan, well, almost patapos na yung winter. Ginamit ko na siya actually, pero hindi siya sa official na laro. Nag-officiate ako ng game. So almost whole day ko siyang suot for about, let's say, 6 to 8 hours yata yun. So masarap siya sa paa kasi umiinit siya sa loob. So pag winter, maganda siyang gamitin kasi umiinit. Hindi naman literal na umiinit, pero parang dahil kasi kulob yung yung sapatos, like wala siyang masyadong ventilation. It's recommendable siya pag winter or pag malamig, lalo sa kung nasang bansa man kayo. Well, pag sa Pilipinas, syempre mainit sa atin. I don't think na recommendable tong shoes na to, kasi nga wala siyang halos, I'm not sure hindi ako sure kung tama ako, pero almost zero yung ventilation ng sapatos na to. So yun, kaya pag sa Pilipinas or sa mga tropical country or any country na hindi ko makabisado kung saan lagi mainit, no? So hindi siya recommendable. Pero pag mga country na merong winter, maganda siyang gamitin. So I don't think na magagamit ko to pag summer. So yun,
Hindi ko pa siya nagagamit ng official game or ng pickup game. So, I can't say na maganda siya sa performance niya. So, ayun. Well, today, first impression review ko lang naman sa Dame 9. So, yun. Lace niya, similar din sa Ant 2. No. Hindi Ant 2. Anthony Edwards yung Adidas naman. Pero mas pangit yung lace nun kasi talagang sobrang round nun and napakadali matanggal. Ito medyo semi-round siya. So, hindi siya ganun kadali matanggal. Then, nung ginamit ko siya nung nag-officiate ako ng game, hindi natanggal to kahit isang beses. Kahit madalas ako tumakbo nun. So, hindi siya natatanggal. And then, surprisingly, napaka-comfortable ng sapatos na to gamitin. So, yun. I don't think na magagamit ko siya sooner kasi wala sa March 9 pa yung sunod na official game namin. So, by the way, I'm playing pala sa Bloodline. Yung team na tumalo sa amin ng championship and yung elimination game nung season 1 ng BSL. So, yun. I'm playing for them this season kasi nag-decide kami na mag-iwa-hiwalay yung team namin. So, we're playing for different teams, yung team ng Samurai. Kaya, ayun, as of now, naglalaro ako sa Bloodline. And then, hopefully, makakuha namin yung championship, syempre. So, yun, anyway, I think that's about it sa first impression ko ng Adidas Dame 9. Nothing to say much kasi ayun nga, hindi ako familiar and hindi ako nanood ng any shoe review about sa Dame 9. So, I can't say kung ano yung material ng ganito, ng ganyan. So, maybe I'll watch some review muna bago ko siya gawa ng review so I can have an idea kung ano yung pwede kong ibigay na information sa inyo. So, yeah. I think that's it. So, hopefully magamit ko siya sa pickup games as soon as possible para makagawa rin ako ng performance review. Yun. So, yun. Anyway, in case na nag-wonder kayo bakit may box sa gilid, tinrade ko kasi yung Luka 1 ko na white. And sobrang namimiss ko yung Luka 1 kasi for me, it's the perfect basketball shoe. So, sa sobrang bait ni Kimito Oike, shoutout sa'yo. Binilan mo ako ng sapatos. So, sobrang thank you sa'yo. Binigyan mo ako ng sapatos. So, ito. Binilan niya ako ng Luka 1 na Breads colorway na isa sa pinaka-demanding na colorway ng Luka. Well, I'm planning na kompletuhin yung colorway nito. Pero, I don't think na I can do that ng as soon as possible kasi mahirap na hanapin ngayon yung sapatos niya. So, ang pinaka-target ko na kulay ng Luka 1 is Breads, yung Varsity Red, tsaka yung blue. Nakalimutan ko yung name ng colorway na yun eh. Yung blue eh. Ganda rin ng kulay nun. Yun, so, ayun, gusto ko lang mag-shoutout kay Kimito kasi nilibre niya ako ng sapatos. So, yay! Thank you, Kimito. May ano ka sa akin? May tawag dito. May reward ka sa akin. Libre na yung jersey mo sa Samurai. So, yun, I'll see you sa next performance review na Dame 9, Adidas Dame 9.